Kumusta po yung Pasko ninyo? Amen? Sana po ay naging makahulugan po ito sa ating lahat. Di po ba? At least mas malinaw yung ating pananaw tungkol sa pagsi-celebrate. Hindi naman ho talaga sa dami ng pagkain o regalo, no? Ang diwa ho ng Pasko, kundi yung pag-ibig ho ng Panginoon para po sa ating lahat. Amen? Kaya tayo masaya kahit walang handa, kahit walang masyadong mga lahat po ng inilalako ng mundong ito, tayo po'y masaya dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Ito ho ang huling linggo ng taong ito. Ito rin yung huling gawain para sa 2025. Napakahalaga po nito sa ating lahat. Alam niyo po, nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga ang salita po ng Panginoon na atin hong pangahawakan para ho sa pagpasok natin sa bagong taon ng 2026. Gusto ko lamang hong bigyang diin ho kung bakit ko ito ginagawa. Una, hindi ho ito doktrina, no? Kundi ito ho ay isang personal ho na paglalakbay ko. Nagsimula po ito mahigit 40 taon na po nung ako'y makakilala sa Panginoon. Dalawang bagay ang tumatak sa aking isipan ho. Ang una ho, yung salita ng Panginoon nung sabihin niya na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. At ang pangalawa po ay ang kaganapan po sa panahon ni Moses. Nung sila po ay naglalakbay, di ba, 40 taon doon sa ilang patungo sa lupang pangako na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Dumating po yung punto nung sabihin po ng Panginoon kay Moses dahil sa katigasan ng puso ng mga anak niya, ng mga tao niya. Ang sabi niya kay Moses, Moses, magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay, hindi na ako sasama sa inyo. Ibibigay ko na lamang ang anghel na sasama sa inyo para tulungan kayo, gabayan kayo sa inyong paglalakbay. At alam niyo, tumugon si Moses. Ang sabi na ni Moses sa Panginoon, Panginoon, kung hindi ka sasama sa aming paglalakbay, wag na lang. Mananatili na lang kami sa lugar na ito. Ano pong natutunan ko ho? Natutunan ko po mga kapatid na ang salita ho ng Panginoon ay napakahalaga sa ating mga buhay. Sapagkat hindi natin maihiwalay po ang salita ng Diyos sa Kanya mismo. Kilala ho natin ang berbo ho. At ang berbong ito ay nagkatawang tao. At ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho baling wala tayong masyadong maraming daladala ho, no? Pagpasok ko sa bagong taon. Ang natutunan ko po ay magbaon ng salubungin ng taon. Hindi sa pamamagitan ng maraming pagkain. Hindi sa pamamagitan ng kasiyahan. Hindi sa pamamagitan ng mga pamahiin na nilalako ng mundong ito para swertehin ho tayo. Natutunan ko ho na ibaon ho ang salita ng Diyos sa pagharap ko sa bagong taon. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko na ang salita po ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. Amen? Kaya ito'y ginagawa namin ng aking pamilya at ibinabahagi ko sa aking mga kapatid. No? Ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga na dala natin sa pagsalubong natin sa bagong taon ng 2026. Amen? Kaya mula noon, ng 1980s hanggang ngayon, ito'y ginagawa ko taon-taon kasama ng aking pamilya.
At ginagawa ko po ito sa mga gawain ho upang ibahagi ko sa inyo na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay nating lahat. Hindi ako nakatindig ngayon kung hindi ho sa biyaya ng Panginoon. Hindi ho ako magso-survive for more than 40 years kung wala ho ang salita ng Diyos na siyang nagsilbing aking kalakasan. Amen? Kaya ho sa umagang ito, hayaan niyo ibahagi ko sa inyo ang salita ng Panginoon na atin hong bibitbitin. Hindi ko naman sinasabi, gayahin nyo, gawin ninyo, o yun na rin ang baunin ninyo. Pwede yung kayo mismo. Kaya ko to sinishare upang i-encourage kayo na ang Diyos ay may salita ho para po sa ating lahat. Meron siyang pangako para sa bawat isa sa atin. Amen? Ang 2026 ay may pangako ang Panginoon para sa bawat isa. May maganda siyang plano sa ating lahat. Ang kailangan lamang matutunan ho natin ito at malaman. Amen? Amen po? Sino po excited ngayong 2026? Amen? Nagkakagulo yung iba, nagbibilian, ang mamahal na ho ng prutas ngayon, lahat ng bilog. Siguro pati kalamansi. Bibili na ng tao, makakompleto lang yung mga pagkainan dahil bilog-bilog. Diba? Mabenta na yung mga polka dots. Diba? Mabenta na yung masisiglang kulay. No? Pero alam niyo, lahat ng ito ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Amen? Kaya masaya ho ang ating bagong taon. Masigabo ho tayo. Bakit? Kasi haharap tayo sa 2026. Kasama natin ang Diyos. Dala natin ang kanyang pangako. Dala natin ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung titingnan ho natin ngayon ang internet, no? Ito'y binabaha ng napakaraming nakakatakot ho at nakaka-discourage na mga prediction. Di ba? Subukan niyo mag-open na internet. Kung ano-ano mga prediction. Dilubyo, kung ano-ano ho. Makikita niyo ho. Amen? Ako yung natatawa eh. Kaya nga sabi ko, maraming tao kumakabit dito. Kaya yung mga tao po aligaga. Ang mga tao ho eh, para bang natuturete ho sa kanilang buhay ngayon kung anong haharapin. Wala akong katiyakan. Mga kapatid, hindi ko tinatalikuran ang realidad ho ng buhay natin. Amen? Alam niyo ba ang mga scientists, kanina lang pinapanood ko ho yung madaling araw, tinignan ko ho yung report ho ng mga geophysicists, di ba? Nakita ho natin ang Taiwan, 2 lindol na ho ang nangyari ho. Ang sabi ng mga scientifico, magkakaroon ng mga major calamities ngayong 2026, ang mga bagyo ay mas titindi. In fact, yung Amerika ho, nagkaroon sila ng Pasko for the first time, binabagyo at binabaha sila. Yung kanilang araw ng Pasko. Sabi nila, magkakaroon ng maraming lindol. Kaya nung pinakita ng misis ko, yung Taal, medyo nag-alboroto na naman. Di po ba? Amen, mga eruptions ng bulkan, mga environmental anomalies. Nakita nyo, meron nung dako na yung tubig ho ay nagkulay dugo. Sa Middle East yata eh. Nito lang, bago lang ho. Nakikita ho natin yung interstellar activities, di ba? Yung mga kakaibang kilos ng kometa, may nagpe-predict pa, pandemic na naman. Kaya pag pinapanood ko dito, tapos yung rise ng AI, na ngayon ang AI po ay, sabi nila, i-take over ng mundo natin. Di ba? Mawawalan ng trabaho yung mga bagong sibol ng mga kabataan. No? Kaya, ang dami-dami ho. Ang mga ekonomista nagsasabi, magkakaroon ng crisis, magkakaroon ng global crisis ho. In fact, ang mga bangko ho ngayon, nagkakaroon ng glitches na ho sa mga bangko. No, ang mga economy nasisira na ho, naglalaban na no ang mga superpowers para ibagsak ang dollar, di ba? Ibagsak ang gold. Nakikita ho natin ito. Magkakaroon ng mga recession. Alam nyo,
sabi pa nga ng mga political analyst, pinapanood ko rin ito eh. Sabi nila, ay magdadami ang regional na gera. Iba, hindi pa nga natatapos yung Ukraine ho. Ang sabi ho ng mga analyst, magkakaroon ng World War III between Russia and the European Union. Nakikita ho natin, nagsasabi, yung mga kakilala ko sabi, oh brad, lulusubin na ang Taiwan. Kung ano-ano mga sinasabi ngayon. Di ba? Mga kapatid, ang dami-daming conflict. Di ba nakita niyo yung Thailand? Di ba? Yung Thailand. Di ba? Kaya yung Southeast Asian Games, nabairan ng politika. Di ba? Napakadami yung, dito lang sa bansa natin, ang daming nag-aagawan para silang umupo. Ang gulo-gulo ho. Mga kapatid, ito pa malupit. Mga relihiyoso. Maraming nagsasabing propeta ng Diyos na tinatakot to ang maraming mananampalataya. Even po, nagpipredict sila. Gloom and doom. Ako nagulat, may nagsasabi pa, pagpasok daw nitong magdidilim mo ng 3 araw at 3 gabi. Aba, grabe ho, yung blackout ng 3 days and 3 nights. Imagine niyo, walang araw, walang buwan. Mga kapatid, napakadami ho. Ito lang ang tanong ko paano, kapatid, kung alin man dito sa mga events na ito ay mangyari ngayong 2026, paano kung lumala po ito? Saan tayo dadamputin? Ano ang iyong pananaw? Ayoko kayong takutin. Kaya lang ang nais kong gawin ay buksan po ang inyong mga isipan ho. Kasi mga Kristiyano po, ang sabi, tayo po, God has given us not the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Kung meron mang pinakamatitinong tao sa ibabaw ng mundo dito, naniniwala po ko ito po ay dapat mga mananampalataya. Amen? Parang konti lang nag-a-agree Di ba? We must be sober. We must be sober. So, paano ho magiging sober, kapatid? Alam niyo ho, sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. If you know something, it gives you confidence. It gives you power. Di ba? Nagkakaroon ka ng paghahanda. Kaya ho, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na maging aware ho tayo na ang totoo ho, tayo'y nasa mga huling panahon. Maging aware ho tayo that we are living in the end times. Amen po? Pero pag tinignan ko itong huling panahon, kailangan tingnan natin ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi sinasabi ni pastor, sinasabi ni obispo, sinasabi ni ministro, sinasabi ni self-proclaimed prophet. Natawa nga ako Meron doon sa Davao nagkagulo. Kailan may isang araw yata. Hinarang yung highway ng isang grupo. Naglagay ng krus doon sa gitna ng highway at lahat ng dadaan kailangan magbayad. Sabi nung leader, kaya daw niya ginagawa yun kasi siya ang may-ari ng buong Pilipinas. Hinuli ng pulis, awa ng Diyos. Diba? Mga kapatid, liwanag ng salita ng Diyos. Ano ba sinabi ni Pablo kay Timoteo? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, unawain mo ito. Intindihin mo ito. Magkakaroon ng mga panahon ng kapigatian sa mga huling araw. Yan, nilagay niya dyan. Yung kapigatian na ito, mga kapatid, ay bunga ho ng ng kapalaluan ng tao. Karamihan ng problema natin sa mundong ito, kapatid, ay bunga ho ng kasikiman ng mga tao. Bunga ho ng mga masasamang isipan at masasamang intensyon. Kaya nga sabi ni Pablo ang sabi niya, hindi naman ng Diyos ang may gawa niya. Sabi niya, ang mga tao, sa huling panahon, ang mga tao ay magiging makasarili. Nangyayari, palala ng palala. Amen? Sakim sa salapi. Ayan. Huwag yung sabihin yung mga nepo lang ang sakim sa salapi. Yung mga walang pera, mas sakim sa salapi Yung iba, nagpapatayan pa Amen? Mayayabang. Ay, marami yan.
Ma'am, yan. Mayayabang patawarin tayo ng Panginoon. Minsan nagyayabang din tayo eh. Di ba? Sabi dyan, mapagmalaki, mapagmalabis, suwail sa magulang. Salamat na lang. Ang mga mananampalataya o ang tahanan nun ng Kristiyano, yung mga anak, pinagpala tayo ng Diyos na yung mga anak natin hindi mga suwail. Kasi nakakalungkot tong isipin, ministro ka, pastor ka, yung sarili mong tahanan, suwail, kaya mag-iisip ka eh. Di ba? Suwail yung mga anak. Eto pa, walang utang na loob, ayan, maglasin. At lapastangan sa Diyos. Sa huling araw, ang panahon ng kapigatian ay titindi. Bakit? Dahil ang mga tao ay titindi. Sinisisi natin ang Diyos. Pero ang totoo, karamihan ng problema natin, gawa ng tao, gawa ng kapwa natin. Tama? At minsan pa, tayo rin ang may gawa. Aray na lang. Sino magpoprotesta doon sa statement na yun? Diba? Alam niyo sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Sabi niya sa Mateo 24. Sabi niya, mag-ingat kayo. Yun lang eh. Matthew 24, 4-8. Mag-ingat kayo. Huwag kayong palilin lang kanino man. Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Kapatid, huwag kang magpapabudol. Nag-uusap nga kami ng may kausap ako ng isang araw. Ang sabi niya, Brad, napakahirap Yung AI ngayon, pwede na mag-away yung mag-asawa eh. Kasi gagawan lang ng AI, ikaw mismo yun, nagsasalita ka, di ba? Itsura mo, pero hindi ikaw. Lahat, boses, kuha lahat eh. Nahalata na lang sa anino o kaya kung ano, pero yung nakukuha na. Nung panahon namin, yung AI kung magsalita, robot eh. Yung salita, paputol-putol. Ngayon, hindi. Amen? Ano sabi ni Lord? Mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo, huwag kayong palilin lang kanino man. Kaya pasensya na mga kapatid, alam niyo yung panawagan ko sa mga mananampalataya, maging mapanuri tayo. In fact, si Apostle dyan, ang sabi niya, subukin ninyo ang lahat ng spirito. Test every spirit. Amen? Hindi lahat ng nagsasalita sa pulpito, yung napapanood nyo sa mga YouTube, ay inyong kunin na lang. Ay, alam mo, galit na galit tayo doon pala. Fake news. High-tech na lang ngayon. Ang tawag nung panahon na yan, alam nyo kung ano? Pinaganda lang ang fake news eh. Ano tawag dyan nung panahon namin? Chismis. Di ba? Gawa-gawa. Ingat po tayo. Amen? Amen? We are living in the last days and therefore, sabi ni Lord, mag-ingat tayo na huwag tayong palilin lang. Amen? Amen po? Alam nyo, sa totoo lang, Brad, paano yan? Ang sama-sama ng panahon. Ayoko muna ibahagi ang salita ng Diyos kasi gusto kong mabuksan yung isipan nyo sa nasan tayo ngayon. Ano attitude ko ngayon? Simple lang. Ano hawakan ko? Salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa Hebreo 7? Sabi niya, datapwat siya sapagkat namamalaging magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Mga kapatid, merong tutulong sa atin at may tumutulong. Sino ho? Ang ating Panginoong Jesus. Siya yung saserdote. Kaya nga walang pare sa bagong tipan. Pasensya na kayo We have only one shepherd, that is the Lord. In heaven, nandun siya sa kanan ng Ama. Namamagitan siya para sa bawat isa sa atin. Ewan ko na, tanong niyo na ba sa sarili niyo? Lord, 2,000 years na, nandiyan ka sa kanan ng Ama. Anong ginagawa mo? Akala niyo ba walang ginagawa ang Panginoon?
Mula nung umakyat siya sa langit, hindi na tumigil ang Panginoon sa kapapamagitan para sa bawat isa sa atin. Tinitiyak niya na ang lahat ng ating mga panalangin, anumang mabuting bagay ay darating sa bawat isa sa atin. Amen po? Mga kapatid, meron tayong dakilang saserdote. Tandaan niyo to. Hindi ka nag-iisa. The Lord is able to save completely at all times. Kaya nga siya, God is good eh. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, wala ho siyang masamang panahon. Sa Diyos, lahat ay mabuting panahon. Kaya niya tayong iligtas. Wala ka man sa mood, ang Lord nasa mood. Wala ka mang gana, ang Diyos may gana. Nanlulupaypay ka, ang Diyos hindi nanlulupaypay. Tinatamad ka, ang Diyos hindi tinatamad. Pakinggan ka. Amen? Meron kang high priest sa langit. Kaya hindi niyo ako kailangan eh. Kaya magagalit na naman sa akin mga pastor. Tinuturuan natin ang congregation natin na umasa sa pastor. At madalas naaabuso. Ang turo ng Biblia, merong kang tagapamagitan sa langit. Andun ngayon ang ating Panginoon. Ano yung ginawa ni Lord para sigurado? Binigay niya ang kanyang Espiritu. Imagine niyo, nasa atin ang Espiritu, si Lord nasa kanan ng Ama, namamagitan pa. Hello? Ito ang premise kung bakit ako masyadong nakadiin sa salita ng Diyos eh. Meron akong Panginoon na namamagitan sa langit ngayon. Sino may mga pangangailangan sa Diyos? Sa mga kapatid nating nanonood nitong recorded teachings natin. Anong meron ka? Anong dinadala mo ngayon? Bakit ka nalulungkot? Kaya naalala ko nung panahon namin yung kanta, sabi, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Minsan kala nyo napaka-childish. Pero that is the truth. Ba't ako malulungkot? Merong Panginoon na nakikinig sa bawat panalangin ko. Merong Panginoon na nakatingin sa atin upang abutin tayo sa punto ng ating pangangailangan. Amen? 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 Ngayon, handa na tayo. Ano ba ang salita ng Diyos? Brad, anong pangako ni Lord sa iyo? Hindi ko naman sinasabing pangako to para sa atin. Pero ito inaangkin ko hindi lang para sa akin. Inaangkin ko to para sa mga kapatiran. Para sa gawain ito ng ating Panginoon. Alam niyo, nung ako po nagbubulay-bulay, dinalaan ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Naramdaman ko yung nung binabasa ko ang awit 121, Psalms 121. Ito ho yung tumatak sa aking isipan na pangako ng Diyos. Itong awit na ito ay personal na likha ni Haring David. Si David ang gumawa nito. Ito'y ginawa niya para ho sa mga manlalakbay. Kasi sila ho, tuwing taon-taon, yung mga Hudyo sa lahat ng dako ng mundo, sila'y pumupunta sa Jerusalem. Sa kanilang paglalakbay, siyempre dadaan sila sa mga delikadong lugar. Hindi lahat sila, may mga bandido, may mga kalaban sila, but they all go to Jerusalem to worship the Lord. At sila'y nananalangin na protektahan sila ng Panginoon hanggang makarating sila sa kanilang bayan. Ano niyo po itong awit 121 na ito? Tungkol ito sa Diyos na na nangangalaga sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. At ito'y tungkol sa Panginoon na nagliligtas sa ating paglalakbay sa buhay na ito. So, ginawa ito ni Haring David bilang parangal at pagsamba sa Diyos. Hayaan niyo ibahagi ko sa inyo ngayon mga kapatid ang mga salita ng Diyos sa aklat ng mga awit 121.
Basahin natin ang unang talata. Tumitingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Alam niyo, tumitingin ako sa mga bundok. Ano ibig sabihin sa inyo ito, kapatid? Pwede nating i-spiritualize. Sasabihin natin, Brad, yung bundok kasi, yan ay mga bundok ng problema. Pwede, di ba? Amen? Sabi ni Haring David, nakatingin ako sa bundok. Kasi tas nagtanong siya, saan kaya manggagaling ang aking saklolo? Mga kapatid, ito lang ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ito'y tinuturo ni Haring David sa ating lahat. Ang sabi niya, ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Naggumawa ng langit at ng lupa. Yung pagtingin niya sa bundok, naisip ko ito. Marahil, nakatingin siya sa bundok, he is looking beyond the mountains. O he is looking far above the mountains. Saan siya nakatingin? Marahil sa Diyos. Hindi hadlang sa kanya. Kasi yung bundok na dadaanan niya, yun yung delikado eh. May mga daan-daan yun na trail. Mamaya may nag-aantay doon na bandito. Kaya sabi niya tumitingin siya sa bundok. And maybe David was looking beyond the mountain. And thank God, nakita niya kung saan nanggagaling yung tulong niya. Amen? Ano ang sinasabi po dito? Ang Diyos lamang ang source ng ating saklolo. God alone is the source of help. Niremind ako ng Panginoon sa taong ito ng 2020, Brad, paano kung mangyari nga yan, ang dami magkawindang-windang, magkagulo-gulo. Saan manggagaling ang tulong ko? Di kanino pa sa ating Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Kapatid, wag mo nating kakalimutan nito. Wag na wag mong kakalimutan. Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, sabihin mo, magbabagong taon na, nahihirapan pa ako, kapatid. Kung meron kang problema na sinusuong ngayon, may pinapasan ka sa iyong balikat ngayon, may kabigatan ka, tandaan mo ito. Tumingin ka, lagpas sa kabundukan. At matatagpuan mo, mas mataas pa sa bundok, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Nagkakamali tayo eh. Tumitingin tayo sa tao. Kapatid, yung tao, kung gagamitin man ng Diyos, hindi siya ang source. Ang tawag doon, alam niyo kung ano? Resource. Amen? Ibig sabihin resource, siya lang yung pinagdadaanan ng source. Kung may trabaho ka man, sumisweldo ka dyan, resource yan. Hindi yan ang source ng tulong mo. Kung may negosyo ka, kumikita ka, hindi yan ang source ng tulong mo. It is beyond that. These are all resources. Lahat ng taglay natin dito, resources. Ang problema, pag sa resources ka nakatingin, mauubos ba yan o hindi? Pero kung sa source ka nakatingin, mauubos ba o hindi? Ito yung sikreto ni Lord eh. Nung magpakain siya, mag-blow out siya ng 5,000 tao, kung igagamitin natin yan, sabi ng mga alagad niya, sabi ni Lord, pakainin silang lahat. Lord, nananaginip ka, 5,000 tao, pakakainin natin. Sabi ni Lord, anong meron tayo? Meron dito, isa lang ang nagbaon. Ang tingin ko may nagbaon din na iba. Kaya lang iba madamot. Ayaw ibahagi.
Merong isang bata nagdala isda at tinapay. Tinapa. Huwag yung sabihin, sige, sarap sana kung ano yun kung sardinas Timplado na. Malamang tinapa lang. Ano sabi ni Lord? Akin na. Bakit kinuha niya? Nag-alala yung mga alagad. Bakit? Kasi akala nila yung source ng pagkain, yung tinapay at isda. Amen? Hindi nila naman prinsipyo. Ha? Si Lord ang source. Yung hawak niya ang resource. Kaya ang ginawa nila, tinaas ito sa Ama, nagpasalamat, pagkatapos binahagi. Sabi niya sa mga alagad, mamigay kayo. Ano para hindi halata pag pinag-aralan nyo? Nilagay yun sa mga maliliit na basket Sipin nyo, pag hinati mo yung tinapay sa 12, ako kaya ko yun. Pag engineer ka, isang cake, kaya kong hatiin ng 24 yan Amen? Hinati ng maliliit. Siyempre mga alagad, mamimigay tayo. Isa lang ito Buti na lang yung mga alagad natuto na yung dala-dala nila ay resource lang. Ang nag-uutos sa kanila ay yung source. Kaya nung sumunod sila sa source, dala-dala nila yung konting isda at konting tinapay. Habang yung mga tao nag-aagawan, mga kapatid, hindi ko pinapila yun. At gutom lahat ng tao yun. Siguro doon sa basket, yung mga tao nagkukuhaan, unahan. Kasi sabi, while supply lasts. Ang tanong ko, tingnan nyo, while supply lasts. Nakakain ba lahat ng tao? Ha? Nabusog ba sila lahat? Meron bang nagtabi? Ay, si Sister Sharon nandito, pasensya na. Amen? Okay, sabihin nyo na, karamihan doon nagtabi. Ang tanong ko, may natira ba o wala? Madami! Ilan ang sumobra? Basahin nyo. 12 bakol. Sipin nyo, nag-alala kasi yung mga alagad. Alam nyo ba't pinasobran yun? Hindi nakakain yung mga alagad Di ba? Inuna lahat ng mga tao Sila hindi akala nila wala na silang pagkain pero sobra-sobra. Mga kapatid, bakit? Kasi nakita nila yung source. Kapatid, nasa inyong source. Wala ka mang resource, pero nasa iyo ang source, magpapadala siya ng resource sa iyo. Sino may pangangailangan sa Panginoon? Magugulat kayo. Kaya ni Lord utusan kahit ibon. Kaya ni Lord utusan. Sa wag niyo sabihin, ako nakatingin sa hindi ko. Kahit nga anak ni Satanas, uutusan niya Kaya ni Lord. Amen? Sino po excited? Ito yung pangako Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko yung manggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at emphasize, gumawa ng langit at lupa. Ginawa niya lahat Why? He is the source. May naintindihan mo kayo? Meron mo kayong tanong? Sino ngayon naintindihan to? Lord, papasok ako ngayong taong ito. Psalms 121, saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y manggagaling sa Panginoon. Sino may mga problema ngayon? Kapatid, antayin nyo yung resource parating na. Baka nandyan na Amen? Amen? Praise God. Niloloko kasi tayo ng diablo Okay. Ano pa? Verse 3 to 5. Maiksi lang yung awit, 121 Verse 3 to 5. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito, ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog.
Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo, siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Ano yung ibig sabihin nito? Ang Diyos hindi natutulog. Kinanta ni Gary Valenciano yan eh. Natutulog ba ang Diyos? Ang sagot ko, hindi. Hindi nga siya umiidlip eh. Tulog pa. Ano niya idlip? Iba yung idlip sa tulog. Yung natutulog, ang hirap gisingin nun. Lalo kung pagod yun, kung matulog. Hihilig pa yun eh. Yung umiidlip, mababaw lang yun. Pero pag kinalabit mo, magigising. Kapatid, ang Diyos, hindi man lang umiidlip sa'yo. Parang hindi nyo na-appreciate. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos ay laging present para tulungan ka. Wala siyang break time. Wala siyang siesta time. Wala siyang pahinga. Ikaw nagpapahinga ka. At madalas mas marami kang pahinga. Pero ang Diyos, hindi man lang umiidlip. Ba't siya hindi umiidlip? Ako nahiya ako, kapatid, nung pinag-aaralan ko to. Alam niyo ba't hindi umiidlip ang Panginoon? Sino nakakahuli nung gusto kong sabihin? Bakit siya hindi umiidlip? Sino alam ang sagot? Ikaw. O sige, may ano kayong opinion? Bakit hindi umiidlip ang Panginoon? Parang iba yumuko na. Ha? Bakit hindi umiidlip ang Panginoon? Alam niyo ba't hindi siya umiidlip? Ganun siya kamapagmahal sa atin. Ganun siya mag-alaga. Yung bang hindi ka pwedeng madupilas. Bawat yugto ng buhay mo, nakatuon siya sa'yo. Ang tao ngayon, napakarami, KSP. Naniniwala ako walang Kristiyanong KSP. Alam niyo bakit? Kasi alam ko, ang Diyos nakatuon sa akin. Magkamali man ako, malagay man ako sa alanganin na hindi ko alam kung anong haharapin ko, ang Diyos nakatingin, hindi siya umiidlip. Titiyakin niya na ang kanyang mga anak ay kanyang iingatan, aalagaan, at tulungan, at papatnubayan. Oh, I love this promise of God. Lord, salamat. Ngayong 2026, hindi ko lang dala-dala ang source. Salamat, Panginoon, kasama kita. Papatnubayan mo ako sa paglalakbay na ito. Kapatid, ito ang mabuting balita ko sa iyo. Papasok ka sa bagong taon na hindi nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, pero kasama mo siya hindi basta nandyan lang. Kasama mo siya upang ikaw ay ingatan, upang ikaw ay alagaan, upang ikaw ay patnubayan, at upang ikaw ay tulungan. Sino ngayon masaya? Lord, salamat Panginoon. Magiging matapang akong harapin itong taong 2026 na hindi ko alam kung ano yung haharapin ko. Bakit? Kasi kasama ko ang Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid, iingatan ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Amen? O, tingnan niyo, ang gaganda niyo. Nakangiti tayong lahat. Eh, iba papasok sa bagong taon eh. Aligaga. Nakasimangot na. Nagre-reklamo pa. Diba? Hello? Mga kapatid, I thank God kasama natin ng Diyos. Amen? Amen? Ano pa verse 6? 6 to 8. Nakita nyo? 121, 6 to 8. Hindi pa nakontento ang Lord, di ba? Ever-present siya, hindi siya naidip, tutulungan ka niya, ipe-preserve niya ang buhay mo, kagabayan ka niya. Siya na nga ang source, siya na nga pinagmumulan, sasamahan ka pa. Ayun, minsan naisip ko, abuso na eh, di ba? Spoiled tayo masyado kay Lord.
But that's how much God loves us. Alam yung bakit? Bakit kanya hindi siya umiidlip din? Alam yung ba't di siya umiidlip? Oh, sinong may clue? Bakit di siya umiidlip? Mahal tayo ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo, alam yung bakit? Meron kasing gustong pumatay sa'yo. Meron gustong magwasak ng buhay mo. Merong gustong magnakaw sa'yo ng biyaya. May kalaban tayo eh. May kalaban tayo. We have this enemy of our soul. Sino? Ang diablo. That's the reality. Kaya nga tinuturo ko sa inyo ito eh. In fact, gusto kong laliman ito sa inyong lahat na sabi ni Pedro, lagi ho tayong mag-iingat kasi ang kalaban natin parang leon na umaatungan, naghahanap ng mabibiktima. Amen? But hindi naidlip ang Panginoon. The Lord does not slumber, does not sleep because He is there to protect us from any harm. Awit 121 mula 6 hanggang 8. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Sino dito nininervyos? Natatakot. Lord, masyadong delikado na itong labas eh. Oo, totoo naman eh. Hindi mo nga alam eh. Pero ang totoo, ito sabi ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo. Kaya ako naniniwala, wala ho sa ating mamamatay nang hindi alam at hindi pinapayagan ng Diyos. Pati ang buhay mo, sabi dito, ay kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa'yo nasaan ka man. Hello? Ngayon at kailanman. Diyan pala kinuha yung kanta ngayon at kailanman eh. Amen? Mga kapatid, pakinggan niyo to. God is our protector from harm. Saan ka man naroon, saan ka man mapadpad, hindi ka niya pababayaan hanggang sa buhay na walang hanggan. Nasa gitna ho tayo ng palad ng Panginoon. Sino ang makakapanakit sa atin? Marami na akong dinaanan. Marami na, may mga pagbabanta sa buhay ko, naranasan ko na ho yun eh. Totoo. But I know the Lord has delivered me from all of this. Naalala ko sa Palawan eh. Nag-aalit sa akin yung mag-anak ko kasi kala niya agawin namin yung lupa namin. Lupa namin, inangkin nila. Akala nila babawiin ko. Kaya pinadala na ako ng sulat noon. May ribbon pang itim eh. Pag tumungtong ako ng puerto, papatayin ako. But you know, I prayed to the Lord. Pag problema ko, may project ako doon. Yun ang trabaho ko. But you know, God has given me protection. Alam niyo, yung nagbanta na yun, naging kaibigan ko pa. Because God protects. Sino po dito insecure? Sino dito natatakot para sa kanyang anak? Alam nyo, ito, yung pag-iingat ng Panginoon hindi lang para sa inyo. Ang pag-iingat ng Panginoon para sa inyong buong sambayan. Pati nga sa mga ari-arian natin eh. Pati sa mga alaga niyong hayop, sa negosyo ninyo, sa trabaho ninyo. God is protect. Kahit nga bisikleta mo eh. Hindi mapaplat yan basta-basta. Hindi ka papayagan ng Lord na maaksidente o masaktan nino man. God is your protector. Hindi siya naidlip. Kasi kung may atake sa'yo, andyan ang Panginoon. In fact, sa Psalms 91, ito extreme. Psalms 91, ibinigay ni Lord ang mga anghel niya para pangalagaan kayo. Maaring hindi tayo aware. Siguro sa gabi natutulog kayo and yet God is protecting you. Naglalagay siya ng mga anghel para bantayan ng lahat ng ari-arian natin, lahat ng tinatangkilik natin. Parang tahimik kayo doon.
O na-realize nyo ngayon? Hindi ang church ang safe place. Lord, basta nandito ako sa church, safe ako eh. Hindi yung totoo yun. Ang ligtas na dako lamang ay ang Panginoon. Kung kasama mo siya, kung nasa iyo siya, God is not only the source of your help, God is not only present to preserve us, but God is with us to protect everything about us. Hello? Sino ngayon nakakaintindi nito? Yan po ang pangako ng Panginoon sa akin. Ngayong taong ito, maaring mangyari lahat ito. Sabi mo na, Brad, mangyari lahat yan, mga prediction yan. Sabi mo na mangyari lahat yan. Pero ito lang isang alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi siya umiidlit. Hindi siya natutulog. Siya ang source ng tulong ko. Siya ang nagpe-preserve sa buhay ko. Siya rin ang nagpoprotekta sa bawat isa sa atin. Yan po ang salita ng Panginoon. Amen? Sana ngayong taon, sa pagharap natin ngayon, sa bagong taon, Bispera, alas 12. Pagpatak ng alas 12, kaya ako kami, ang amin nung New Year, sa bahay. Yan, alam mo ng mga anak ko. Hindi ko kami nagpapaputok para, swerte, tanggal malas. Hindi ko. Sinasalubong namin ang taon ng sama-sama nasa panalangin. Binabasa ko ito. Binabasa ko sa kanila ang pangako ng Panginoon. And we pray to the Lord that His promises we are bringing in to the new year. And I know God is going to do something good. Sana sa inyong mga tahanan ganun din. Yes, may handa tayo. Bago magkasiyahan, magbigay naman tayo ng panahon na magtipon-tipon tayo. O kung mag-isa ka man, dalawa lang kayo, manalangin ka, magpasalamat ka. Sabihin mo sa Kanya ang mga pangako niya na ibinigay sa iyo. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Alam nyo, pagsalubong natin sa taon, alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? 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 Sino ngayon ang masaya? Masaya tayo, kapatid. Kasi kasama natin ang Diyos. Ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang. Alam ko, maghahanda ho tayo. Busy tayo. Okay yan, busy kayo. Gusto niyo masaya? Okay yan, walang problema dyan. Pero wag natin kakalimutan na bago tayong marap sa bagong taon, umarap muna tayo sa Diyos. Sapagkat sa Kanya manggagaling ang lahat ng tulong na kakailanganin mo sa buhay na ito. Amen? Sa Kanya rin manggagaling ang protection mo. Amen? Amen. So, sa atin pong lahat, no, I wish you all a prosperous new year because God is with us. Amen? God is with us. Let's pray. Father, maraming salamat po sa aral na natutunan namin ngayong umaga. Salamat sa iyong banal na salita na amin pong ibabaon, Panginoon, patungo sa bagong taon. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming maalala ang mga salita mong ito. Dahil ikaw ang pinagmumulan ng tulong na kakailanganin namin at kinakailangan namin araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang nagpapanatili ng aming mga buhay, ang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, na may likha ng langit at lupa, ang siyang nagtatanggol, nagpoprotekta sa bawat isa sa amin, hindi lamang sa amin, kundi sa aming buong sambahayan, sa lahat ng aming tinatangkilik, sa lahat ng aming taglay. Panginoon, bakit kami matatakot kung kasama ka namin? Anong magagawa ng tao? Anong magagawa ng kalaban para sa amin? Alam namin, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, kami, Panginoon, ay magtatagumpay. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid na nawa sa pagpasok nila
sa bagong taon, dalhin nila ang iyong mga buhay na salita at lagi nilang maalala, kasama mo sila sa kanilang buhay. Ikaw ay pinupuri namin, pinuwalati namin sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen.